Magandang araw mga kabarangay. Okay, this time hulaan nyo kung saan tayo pupunta. At bilang bahagi ng ating Rise Research at ng ating Rise and Shine livelihood programs, magre-research tayo ng mga bigas kung anong klaseng mga bigas ang ating kinakain araw-araw. Hindi yung basta tayo nakakain, hindi natin alam ang mga classifications ng bigas. So nagkaisa ang Team Rise and Shine ng ating Balele Livelihood Program na pumunta tayo this time at mag-tour tayo dito sa Bocaue, Bulacan. So on the way tayo papuntang Bocaue, Bulacan this time at dito tayo sa Manila na. At medyo madilim-dilim pa ng konti at lumiliwanag na ang punta tayo ng Golden City Business Park. Ayan, sa Bocaue, Bulacan, kung saan titingin tayo ng ating mga kinakain bigas and kasama na rin ito sa ating livelihood program, Rice Research Program. Ayan ang mga bigas kung saan napakalaki pala mga kabarangay ng mga rice mill dito sa Bocaue, Bulacan, at dito pinaprocess ang mga palay na nagmula pa sa Mindoro, Isabela, Nueva Ecija, Cabanatuan City, at kung saan may mga rice production dito sa buong Pilipinas. At nandito nga tayo ngayon sa Bocaue, Bulacan upang alamin kung paano ang process at paggawa ng bigas. So ito ay malaking bagay para sa ating mga mamamayang Pilipino na nabubuksan ang isip natin sa mga ganitong klaseng Rice Research Program. Hindi yung basta kain tayo ng kain, hindi natin muna inaalam kung ano yung kinakain natin bigas. Ayan. At ibang klaseng bigas pa ang nakita natin dito at nadatnan. Kasama ito sa ating Rice Research Program. At ang malaking bagay dahil kasama natin ang ating team Rise and Shine. At tumitingin tayo ng mga bigas upang alamin ang mga classification at hindi tayo basta yung mga livelihood programs natin na pinaplano or iniangat natin ang ating kabuhayan program ay malalaman natin at kailangan malaman natin ang mga process ng paggawa ng bigas at kung paano ito natin ay nagagamit sa pang-araw-araw natin buhay. And nakausap natin dyan ang mga experts sa pagtingin ng bigas na ating kinakain araw-araw at napakalaking bagay dyan ang rice research na itong ginagawa natin upang alamin ang mga klase ng bigas na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating pangkabuhayan showcase. Ayan, sa pangkabuhayan at pangangailangan natin araw-araw. So napakaganda at napakatindi ng pagkakataong ito upang magsama-sama tayo at pinapasok na nga natin iyang Golden City na yan kung saan maraming mga rice mill ang ating natagpuan. At kung napapanood lang natin ito sa ibang mga social media ay gusto ko ring ihatid sa inyo this time na ang rice mill na ito at ang mga rice research program na ito ay napaka-importante para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alalaon baga ay teka muna, bakit ito kinakain ko ito brown rice? Bakit ito kinakain ko ito jasmine rice? Anong klaseng bigas ito kinakain ko? At may mga dinurado pa at sinandoming. So, ilan lamang pala ang klase ng bigas na kinakain natin sa pang-araw-araw at pagpipilian nating isaing. So, naririyan natagpuan natin diyan ang mga super dinurado, yung mga mango, may mga guava pa nga kami nakita na mga rice brand na kung wawariin mo ay parang yun yata ang flavor o yung amoy ng bigas na kinakain natin at this very moment o sa pang-araw-araw natin buhay. So napakalaki ng Rice Research Program na ito na ating tinatalakay sa kasalukuyan at ito ay kasama sa ating livelihood programs na pinag-aaralang mabuti ang ating kabuhayan na sa pang-araw-araw na buhay upang sa pamamagitan ng mga rice research ay malaman natin kung ano ang mga classification pa ng mga bigas sa buong Pilipinas. At hindi na natin medyo tinuunan ng pansin ang mga imported rice kasi hindi naman ako interesado sa mga imported rice at sa mga imported grains dahil makikinabang lamang ng tariff
ay ang mga ay mga ibang lahi sa ibang bansa. So ang pinagtutuunan natin, dapat pagtuunan natin ng pansin dito sa ating rice research program na ginagawa sa kasalukuyan ay ang ating mga magsasakang Pinoy, sapagkat dapat nating mahalin ang ating mga kapwa magsasakang Pinoy sapagkat sila ay tumutulong upang mapalago ang ekonomiya ng bansa at sila ang ay nagpo-produce ng mga pagkain natin araw-araw at malaking bagay itong rice research program na ito na kasama nga ng ating Rice and Shine team research personnel na katulad niyan. Yan, si Ma'am Leti yan, at talagang inaalam niya kung anong klaseng rice ang kinakain natin araw-araw at sa nakikipag-ugnayan sa mga dalubhasa o sa mga magagaling sa mga speculation, magagaling sa pag-aaral ng mga bigas na kinakain natin araw-araw. So in the meantime, medyo nagutom tayo na konti dyan at tumikim muna tayo niyang pinagmamalaki nilang Bokawe Siomai. Ayan, nagawa ng ating mga kaibigang Pinoy diyan sa Bokawe at talagang napakasarap at tested na talagang malasa and tasty and recommendable ang mga ibinebenta nilang sample ng siomai. Kaya tangkilitin natin ang ating sariling mga kabarangay at mga kababayan kung mahal dahil dito nag-uugnay na tayong dapat ang magtulong-tulong at hindi natin kailangang ibahagi or itaas ang mga ibang lahi sa ating rice research na ito ng ating mga grains na ating dapat palaguin pa dito sa Pilipinas. Kundi manapay ang ating sariling produkto, ang ating sariling mga bigas at ang ating sariling mga grains ang ating pagkukulan ng pansin at hindi sa ibang lahi. Kung nakikinig sa kasalukuyan at nanonood ang mga sangay ng pamahalaan sa mga oras na ito, ay mabuti pang wag na tayong umangkat pa ng imported na bigas, kundi pagyamanin pa natin ang ating mga local grains products dito sa Pilipinas at upang lalong matulungan natin dahil ang nakakaawa sa bandang huli ay ang ating mga kapwa magsasakang Pinoy na nagbibilad sa araw, nagpapakahirap upang makapag-produce ng mga ganitong quality na bigas na talaga namang may pagmamalaki natin sa buong mundo. Although na talaga namang maaaminin natin sa sarili natin na tayo ay nagturo katulad ng bansang Vietnam. Tayo ang nagturo upang mapalago ang kabuhayan nila sa pamamagitan ng mga rice research program. Manapay lalo natin pagbutihin at ipagmalaki na tayo kung hindi sa atin ay hindi matututo ang Vietnam at aangat na nga sila sa atin ng malaking porsyento pagdating sa produktong bigas at lalo na ang Thailand na sa kasalukuyan ay umaangat ang kanilang kabuhayan pagdating sa rice research program. So manapay santulungan natin pag-ukulan natin ng pansin ang ating mga sariling produkto at lalong ipagpatuloy natin ang alituntunin ng ating mga ninunoon na talagang pagyamanin natin ang pagpuproduce ng ating sarili mga grains at hindi ang grains ng ibang bansa. Kundi manapaya ang tulungan natin ay ang ating mga magsasakang Pinoy, mga kapwa natin magsasakang Pinoy na talagang lubog na sa hirap, hindi lang lubog sa baha, lubog na ang kanilang kabuhayan sa hirap. Manapay talagang sila ang dapat natin tulungan sapagkat sila ang nagtataguyod at nagpo-produce ng ating mga bigas or ang ating mga grains na kinakain sa pang-araw-araw nating buhay. So paglaban natin ang ating mga kapwa magsasakang Pinoy sapagkat ako'y naniniwala na sila ang dapat tulungan ang ating mga kapwa magsasakang Pinoy upang ikangay ang kabuhayan na may angat naman at hindi naman malugmok sa kahirapan. At nadaanan din natin dyan ang ating mga local fireworks maker na talaga ng mga pag may mga okasyon ay sila ipinupuntahan natin upang doon sa tayo bumili ng mga fireworks or sa mga fireworks activities at manapay itaguyod natin ang ating sariling produkto at hindi lang sa fireworks kundi sa pag-aangkat ng wag na tayong umangkat ng bigas kundi pagyamanin pa natin ang ating Rice Research Institute dito sa Pilipinas upang tayo ang higit na mamayani pagdating dahil sa pagdating sa bigas, kung bigas ang pag-uusapan, dahil talaga tayo naman sa pool ang nangunguna sa pagpuproduce ng bigas at naibahagi lang natin sa ibang bansa at marami silang natutunan sa atin sa pamamagitan ng Rice Research Program na ginagawa natin. So malaking bagay ito at nabuksan natin mga Pilipino
tayo mga Pilipino na sa mga kakaibang kaalaman na katulad nito, na pagyamanin natin ang sarili ng atin upang ang matulungan natin higit ay ang ating mga kapwa mamamayang Pilipino sa pagpuproduce ng mga bigas at ng mga grains na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating buhay. So itaguyod natin ang sariling atin, huwag natin tangkilikin ang produkto ng ibang bansa, manapay tulungan natin at iangat natin ang ating sarili sa ibang bansa, na tayo mga Pilipino ay mas higit na nakakaalam sa mga ganitong programa. At lagi natin panatilihin, katulad nga ang sinabi ng ating dating yumaong matandang Marcos, na ang Pilipinas ay higit sa lahat. At talaga namang ang paniniwala ko na tayo mas higit sa lahat, natutulong ang ibang lahi sa atin at pinagyaman lamang nila at itinuloy nila at nagbigay sila ng panahon upang maitaguyod nila ang pagpuproduce ng mas marami pang bigas. Pero sa totoo lang ay tayo ang talagang magaling sa produce pagdating sa mga bigas at kung ano pang research program. So tayo magkaisa mga Pilipino, tayo magkaisa mga kabayan, na talagang panatilihin natin at iangat natin ang sarili nating produkto sa ibang bansa. Hindi tayo ang susuporta sa kanila, kung hindi ang ating suportahan ay ang ating mga kapwa magsasakang Pinoy na talagang hindi lang lumubog sa baha, kundi talagang lubog sa kahirapan, at dapat nating iangat ang kanilang ang ating sariling mga produkto. At yan na nga, napadpad kami dyan sa mga rice mill sa Bukawi na magbibigay gigising sa ating natutulog na kaisipan at gigising sa ating namumulat na diwa, na itaguyod pa natin ang iba yung kaalaman sa pagsasaka at mag-research pa tayo for more upang mapalago natin ang ating kabuhayan dito sa Pilipinas. At yan lamang po ang report natin mga kabarangay sa mga araw na ito. At medyo nadadala po ako ng aking damdamin na sabihin ang aking nilalaman ng aking kalooban, sapagkat ako'y naniniwala na tayo mga Pilipino, magkaisa lamang tayo. Huwag na tayo maglaban-laban, huwag na tayo mag-away-away, magtulong-tulong tayo upang ating karapatang pantao ay maiangat natin at ang ating sariling kabuhayan ay mapalago natin sa pamamagitan ng mga halimbawang ito ng Rice Research Institute. At talagang marami tayong matututunan sa pang-araw-araw nating buhay. Mag-research lamang tayo at magsaliksik, at yung dating ginagawa ng ating yumaong matandang Marcos nung araw ay ipagpatuloy natin at ibahagi natin sa bawat isa na ang kalamang ito, at ipagpatuloy natin ang kanyang adikain na umunlad ang Pilipinas, at tayo ay tigilan na natin ang pag-away-away at tayo manapay magkaisa-isa, manapay tayo ay gisingin natin ang ating diwa, manapay ang produkto natin at iangat, manapay ang teknolohiya natin ay pagyamanin natin, at pagdating ng araw walang aangat kundi tayong pare-pareho, at walang bubulusok ang kabuhayan kundi tayo pare-pareho. Kaya gisingin natin ang ating diwa mga kabarangay at mga kababayan sa mga oras na ito, at tayo manalig at unay Diyos, pagpapalain tayo at aangat ang bansang Pilipinas, hindi lang sa ngayon kundi pagdating pa ng araw. So sana may natutunan kayo sa vlog na ito, at tayong lahat ay magising sa katotohanan na ang produktong Pinoy ay lalo natin pagyamanin at higit natin tulungan ang ating mga kapwa Pilipinong magsasaka, at huwag natin tangkilikin ang produkto ng ibang bansa, sapagkat ang payayamanin lamang natin ay ang ibang bansa. Ang papagyamanin natin ay ang ating sarili kabuhayan. Tayo'y magkaisa, tayo'y magsipag, tigilan na natin ang ating pagiging huwang tamad, magkaisa tayo upang lalong higit na maabot natin ang mga pangarap natin na magkaroon tayo ng isang bansa, isang diwa. Sabi nga ng tayo pa rin ang magkakaisa upang umangat ang ating sarili kabuhayan. At sa pamagitan ng Rice Research Program na ito na ating nilalakad sa mga oras na ito dito sa Bulacan Rice Research area at ang mga rice mill, ay naniniwala ako na pagdating ng araw ay tayo pa rin ang mananama, at tayo pa rin ang ang kaalamang ating nire-research ay tayo pa rin ang aani. Kumbaga, yung ating mga binhi na itinanim ay tayo pa rin ang aani, at mabuting ang tayo umani pa ng umani na katulad ng bigas na mga nakikita natin sa kasalukuyan. And hindi ko mapigilan ang aking damdamin sa mga vlog na ito na aking ipinahadid sa inyo, sapagkat gusto kong tayong mga Pilipino ay magkaisa at huwag na mag-away-away, at patuloy nating isipin na ang diwa ng pagiging isang Pilipino ay ituloy natin
sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-aaral pa and more rice research program na katulad dito upang ang ating pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, anuman, grains and everything ay masustenihan natin at mabigyan natin ng pansin ang ating kabuhayan sa pang-araw-araw natin pangangailangan. And thank you so much for watching mga kabarangay, at sana palagi natin tatandaan na unay Diyos, magkaisa lamang tayo, aasenso ang ating bansa. Thank you so much, and sana naintindihan natin lahat, and sana po ay nagbukas ito sa kaisipan ng bawat isang Pilipino na nanonood sa aking vlog na ito. And thank you so much for watching. And one more thing mga kabarangay, halimbawa, paalala ko lang, halimbawa, siyempre, ang bigas ay mahalaga, kaya huwag tayo mag-aksaya. Pag may mga natitira tayong mga pagkain sa ating lamesa, huwag natin itatapon. Yan. Gusto ko lang sanang ipaalala sa bawat isa sa atin, lalo sa mga bata at sa mga anak natin, na pag tayo po may natitirang mga pagkain at bigas o kaya yung mga mumo, huwag nating itatapon. Dahil pwede pa rin itong pakinabangan ng mga alaga nating hayop katulad ng aso, pusa, mga tuta at kung ano-ano pang mga alaga natin na pwedeng pakainin ng bigas. So, mahalin natin ang biyayang ipinagkakalob sa atin ng ating po ang may kapal katulad sa pamamagitan ng bigas. Huwag nating aksehin ito at ilagay natin sa tamang lalagyan, or kung hindi man ay ipakain natin sa mga alaga natin baboy katulad ng ginagawa namin doon sa aming community dito sa aming magkakapitbahay. Iniipon namin yung ating mga natitirang pagkain pagkatapos natin kumain. Hindi natin itinatapon yung mga mumo at ilalagay natin sa timba or kaya sa lalagyan at ipakaloob natin sa ating mga alagang baboy. Dahil napakalaking bagay nito at tulong ito para sa ating mga alaga upang hindi masayang ang mga pagkain na ating niluluto araw-araw. Kayo mga tira-tirahan natin, pagkaloob natin sa mga alagang hayop, at malaking bagay ito or makakatulong talaga ito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sinupin natin ang ating pamumuhay mga kabarangay. Ibinabahagi ko lamang po sa inyo sapagkat ang iba po ay nakakalimot na sa pang-araw-araw nating pamumuhay na ang mga mga tira-tirang pagkain o tirang kanin o kanin baboy ay itinatapon na lamang ko saan. Thank you so much for watching.